PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oras na para sa exciting na Pinoy Adventures hatid ng Downy. Noong nakaraang linggo sa Pinoy Adventures, nasaksihan ninyo ang mga naging karanasan ko sa aking paglalakbay sa isa sa mga pinakamagagandang probinsya ng Mindanao, ang Surigao del Norte. Malapit sa puso ko ang lugar ng susunod kong adventure. Dito, sinusubukan din ang aking lakas. Aray, wait lang pahinga muna. At syempre, hindi mawawala ang mga magagandang tanawin. Lilibutin ko ang probinsyang ito kasama ang mga lokal na siklista. Lahat ng ito, gagawin ko sa aking hometown. Hindi ko mapigilan ang excitement na ipasyal kayo sa Queen City of the South, Cebu. Ipapakita ko sa inyo ang roots ko. Cebu, I'm coming home. Sobrang excited ako dito para sa Cebu trip na ito dahil we're going to do it Pinoy adventure style. Mula sa Maynila, 1 oras lang ang biyahe patungo sa probinsya ng Cebu. Dito, may mahigit 160 na maliliit na islang nakapalibot sa iisang malaking isla. Kilalang kilala ang Cebu dahil sa Sinulog Festival na ipinagdiriwang tuwing Enero sa ngalan ng Santo Niño. Ipinagmamalaki rin ng Cebu ang beaches na dinadayo ng mga turista. Masarap din kumain sa Cebu. Ito ang Pinoy Adventure, magpabiya ka ba? Pero ang aming mga pinuntahan ay ang hindi nyo madalas makita sa telebisyon o magazine. Kahit one of the oldest cities in the Philippines ang Cebu, meron pa rin itong maibibigay na mga bagong sorpresa. Okay, we just landed in Cebu, my family's hometown, at hindi natin pupuntahan yung mga usual destinations dito sa Cebu, kung hindi pupuntahan natin yung mga tagong adventures na Cebu has to offer. Ever since I was a kid, lumaki rin ako dito sa Cebu, nang pabalik-balik. Yung nanay ko dito lumaki, marami akong pamilya dito, so Cebu is very close to my heart. I consider it as my second home. Dito ko uumpisahan ang aking latest adventure. Welcome to Rama Compound. Nandito tayo ngayon na kung saan nagsimula ang legacy ng mga Rama dito sa Cebu. In-expect nila tayo kaya meron silang konting handaan para sa atin. Tara, ikot tayo. He's my man. He's my main man. Tito Ito. Gaganda ng mga pinsan ko dito. Wow, ang dami hinanda, oh. Ganito talaga sa Rama Hospitality. Talaga mainit ang welcome sa atin dito. Ito ang masarap kapag umuwi sa hometown. Kultura natin kasing mga Pilipino ang maging malapit kahit na sa mga medyo malayong kamag-anak.
Yung Rama family, full of energy, very warm. So every time nandito kami talagang, they make us feel at home dito sa Cebu. A brother ng mom ko, and very good memories with Tito George ever since we were kids. Nandiyan na siya, strong supporter of my mom, and at the same time, disciplinarian ng mga Rama. Ito yung bam-i na tinatawag. Ito yung special recipe ng mga Rama. At favorite din to ng mami ko. And it's a really yummy soup because it has chicken, it has pork, it has dried squid, it has shrimp, and it's really yummy. I was with my neighbors. Over the back of neighbors, they love to swim in the pool. Ito ang Pinoy Adventures! Nandito tayo ngayon sa hometown ng family ko, Cebu. At nag-promise ako sa inyo na gagawa tayo ng talagang kakaibang experience dito, kakaibang adventure. Ito na yun. Ikot tayo ngayon. Ito lahat nakikita nyo, Rama Compound. Andito na yung gym. May gym na itinayo dito. Isang gym ang itinayo para sa buong Rama clan. Ang magpipinsan, hindi na kailangan lumabas ng compound. At hindi lang gym equipment ang makikita rito. Naka-display din ang iba't ibang larawan ng aming pamilya. Sa mga larawang ito, makikita ang paglaki at pag-usbong ng pamilya Rama. Doon ko lang din na-experience yung ganong klaseng pamumuhay ng isang pamilya na hindi sila naghiwa-hiwalay, very close-knit yung family nila at ganda ng relationship nila kasi para sila magbabarkada. Ito na yung bahay. Pero ngayon ginawa na siyang school. Ito ang kauna-unahang bahay na itinayo sa compound na ito. Dito rin sa compound lumaki ang aking mga pinsan dito sa Cebu. Ngayon, isa na itong caregiving at housekeeping school. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na nanggagaling sa mga low-income households. Ito yung grapes vineyard. Dati puro vineyard daw ito. Mahilig daw kasi yung lola at lola sa grapes. So nag-harvest sila ng grapes dito. So hanggang ngayon, meron pa rin naiiwan ng mga vineyards dito sa Rama Compound. Eh, may bunga dito. Dito tuwing kailan po yung harvest ng grapes? Parang ano, yung April, September at December. Tatlong beses mag-harvest sa isang taon. Ang sarap ng feeling kasi ngayon ko lang din na open yung doors dito sa Cebu sa mga viewers, sa mga kapuso natin. Kumbaga ang sarap ng feeling na ma-share ko sa kanila yung Rama side of our family and ma-share din sa kanila yung hometown ko na Cebu. 3 oras ang biyahe mula sa Cebu City papuntang Badjan. Kilala ang Badjan dahil sa kamangha-manghang Kawasan Falls. Dinarayo ito ng mga turista para sa kanyang di karaniwang natural na ganda. Nandito tayo ngayon sa hometown ng family ko, Cebu. At nag-promise ako sa inyo na gagawa tayo ng talagang kakaibang experience dito, kakaibang adventure. Ito na yun. Nandito tayo ngayon sa Barangay Matutinaw para sa isang canyoneering experience. Excited ako dahil first time ko gagawin to. Samahan niyo ako. It's the first time I've heard of canyoneering. Isa pala yun sa mga adventure destinations dito na sobrang ganda at sobrang ganda ng feedback din sa canyoneering. So I was very excited dahil gaya nga ng sabi ko kanina, lagi ako nasa Cebu pero hindi ko ginagawa yung mga ganitong klaseng adventures. So I was really looking forward. Meron lang tayong konting walk or trek, mga 10 minutes bago makarating dun sa jump-off point ng canyoneering natin. Madalas yung dinadaanan,
Kailangan dahan-dahan. Napadpad ako sa ilog ng Matutinaw. Dito magsisimula ang aking canyoneering adventure. Ito ang Pinoy Adventures! Papaiwan ka ba? Sa sport na ito, hindi lang lakaran o trekking ang involved. Meron din itong rappelling, rope work, technical climb, jumps, at swims. Makakasama natin ngayon sa canyoneering experience natin si Kuya Albert. Hi po. Ang magiging local guide natin. Yeah. Siyempre bago lahat, ano Yeah. yung mga safety precautions na kailangan natin sa experience? So, first, yung life jacket. Then, ang proper shoes natin. Waterproof camera. Simulan na natin. Sige. Ang canyoneering adventure sport ay ginagawa sa pagitan ng dalawang bangin. Tatawirin mo yung ilog sa gitna ng dalawang bangin at ngayon, first time ko gagawin ito. Unang sabak pa lang, may jump kagad. Exciting, di ba? Early 2000, nang dinala sa Cebu ang canyoneering ng mga dayuhan. Sa sport na ito, hindi lang lakaran o trekking ang involved. Meron din itong rappelling, rope work, technical climb, jumps, at swims. Dahil delikado at mahirap kabisaduhin ang daan sa canyon o mabanging bahagi ng bundok, kailangan may kasamang guide sa bawat canyoneering adventure. What a way to start an adventure. Talagang wala nang warm-up. Talon na agad sa waterfalls. Ito ang Pinoy Adventures! Papaiwan ka ba? Mula pa lang, talon agad! Woohoo! Hindi ko napigilan ang sarili ko at pumunta ako sa likod ng waterfalls para makita ko ang ganda ng canyon. After the first jump, kailangan mo lumangoy dun sa river para marating yung next waterfall. And then pagdating nyo sa next waterfall, mag-trek kayo pababa and then jump ulit. Sa 20 meters, kaya safe na safe pagtatalon ka. Ang malinis at malinaw na tubig ng ilog ng Matutinaw ay nagmumula sa kabukalan o source ng fresh water na umaagos mula sa isang maliit na kuweba at umaapaw sa mga malalaking bato patungo sa ilog. Ang halos 18.5 kilometers ng Matutinaw River System ay hindi lang lugar ng kabuhayan dahil sa turismo, kundi source of pride din. Dahil ilang beses na itong nagawaran ng titulong cleanest river ng bansa. Perfect device for adventure. Waterproof iPhone. Yeah! Very pristine at well-preserved yung environment. Kasi on both sides, makikita mo yung mga puno, may mga canopies, and may mga shaded areas. So, ganda. Maganda na yung view, tapos lumalangoy ka pa, tapos malamig yung tubig. So parang perfect talaga siya. Before you get towards the end, kailangan nyo muna maglakad sa mga mababatong areas. And since umulan that day, hindi talaga namin makita yung mga tinatapakan namin. So kailangan talaga dahan-dahan yung paglalakad para hindi ka masugatan ng mga bato, para hindi ka ma-off balance. So, meron din konting danger involved.
the first time I've ever heard of canyoneering and I'm very curious about it. So I did a little bit of research at kita ko na mukhang exciting at promising itong canyoneering sa Cebu. Hindi pa natatapos ang canyoneering adventure ko sa Cebu. Sa gitna ng ilog, kailangan ding maglakbay sa mga madudulas na bato. Before you get towards the end, kailangan nyo muna maglakad sa mga mababatong areas. And since umulan that day, hindi talaga namin makita yung mga tinatapakan namin. So kailangan talaga dahan-dahan yung paglalakad para hindi ka masugatan ng mga bato, para hindi ka ma-off balance. So meron din konting danger involved na baka ma-injure ka pag mali yung tapak mo or pag mali yung landing mo sa talon. So kailangan din talaga maging maingat. Buti na lang kasama ko si Kuya Albert sa aking adventure. Siya yung tinuruan ng mga foreigners about canyoneering. Siya yung nagbigay din sa akin ng safety briefing at kabisado niya yung area na yun. Third jump! Meron ba tayong 7? Yeah! Siguro mga 5 to 10 minutes na lakad pa, tapos makikita na natin yung magandang rock formations. Pagdating namin sa dulo, nakakita kami ng mga rock formations, mga stalactites, at parang very rewarding yun. Dahil nga, syempre by that time, medyo pagod ka na, yung katawan mo medyo sore na. So, pagdating mo dun, parang nakakatanggal ng pagod yun. At lamig ng tubig, parang mas malamig yung tubig sa area na yun. Ito na ang last stop natin sa ating canyoneering adventure. Sa lahat ng mga gusto ng kakaibang adventure o exploration dito sa Cebu, I highly recommend this canyoneering adventure dito sa Matuguinaw River. Hindi siya pangkaraniwang na adventure. Parang, yun nga, may trekking, may cliff diving, may swimming. So parang total package siya for an adventure. So I highly recommend canyoneering here in Cebu. Panalo. The best. Pabalikan ko to. Sa susunod na linggo, dadalhin ko kayo sa isa pang kakaibang adventure dito sa aking hometown. Tarik, wait lang ha. Pahinga muna. May malamig palang area sa Cebu. Parang Baguio. Woo! Pahinga konti. Mauni ang Pinoy Adventures. Magpabiya ka ba? Naging bahagi ka ng exciting na